Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us from eternal condemnation. Ama namin Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin mula sa paghukom. Thanks to your grace and love, we got salvation and abide in the church. Maraming salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin. Kami po ay naligtas at nakapagpatuloy sa iglesia. And thank you for giving us precious time to study your word today. Maraming salamat po sa pagbibigay ng napakahalagang oras upang mapag-aralan ang inyong salita. Please teach us your lessons so that we may live according to your will. Pakiusap, ituro niyo po ang inyong leksyon nang sa gayon po'y makapamuhay kami nang naaayon sa inyong kalooban. No matter what happened in our life, we really want to obey you. Ano man po ang mangyari sa aming buhay, nagnanais po kami na kami po ay sumunod. So please give us the strength and let us understand your will. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng kalakasan at ipaunawa niyo po sa amin ang inyong kalooban. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 11, verses 1 to 6. Tingnan po natin sa ating Biblia sa Ecclesiastes chapter 11 mula sa verse 1 hanggang verse 6. Ecclesiastes chapter 11, verses 1 to 6. With Brother JD, we're gonna read alternatively. Basahin po natin ng salitan mula po sa verse 1. Ako po muna. Verse 1, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi ito sa maging pawalo, pagkat hindi mo malalaman kung anong kasamaan ang mangyayari. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. Hindi magkakasing mamanhid sa amin, at hindi magkakaani ang ulapay tumakas. Kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babaeng nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. Today, we're gonna learn the lesson through these verses. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang leksyon patungkol po sa bersikulo po na ito. The verse 1 says, "Cast your bread upon the waters." Sa verse 1 po, sinasabi po, ihasik mo ang iyon tinapay sa tubigan. It seems like when we threw the bread in the water, it seems like it's wasting. Kapag atin pong inihasik ang tinapay sa tubigan, ito po ay parang sayang. But God promised for you will find it after many days. Subalit, ipinangako po ng Diyos na ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. So when we believe God's promise, we can really cast our bread upon the waters. Kaya't kung tayo po ay maniniwala sa pangako ng Diyos, kayang-kaya po nating ihasik ang ating tinapay sa tubigan. So today we're gonna learn the lesson through this verse. Kaya't ngayon po ay pag-aaralan po natin ang leksyon patungkol po dito sa verse po na ito. In verse 1, your bread, the bread means something important in our life. Sa verse 1 po, sinabi po dito, iyong tinapay. Ito po yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Without bread, our body cannot live. Kaya't kung wala pong tinapay, tayo po ay hindi makakapamuhay. So for our flesh, the most important thing is bread. Para po sa ating laman, ang pinakamahalagang bagay po ay tinapay. Then the Bible says, cast your bread into the water. It means the offered your most important things for the Lord. At sinasabi po sa Biblia, ihasik mo ang iyon tinapay sa tubigan. Ibig sabihin po, kailangan po nating ibigay ang pinakamahalagang bagay para po sa atin. In the Bible, the water indicates the Word of God. Sa Biblia po, ang tubig po ay nangangahulugang salita ng Diyos. Also, it indicates the Holy Spirit. Gayon din po, ito po ay nangangahulugang Espiritu Santo. That's why the cast your waters, your bread into the water, it means
You have to offer your most important things to the place we preach the gospel. Kaya't ibig sabihin po nang ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, kailangan po nating ihandog at ialay ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay kung saan po yung lugar kung saan ipinapangaral ang Ebanghelyo. It means we have to offer our most important things to the place where the Holy Spirit is working. Kaya't kailangan po nating ibigay at ialay yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay kung saan po ang Espiritu Santo ay kumikilos. And also the water indicates the many people. At yung tubigan din po ay nangangahulugan na maraming tao. That's why the verse 2, give a serving to 7 and also to 8. Kaya't sinabi po sa verse 2, magbigay ka ng bahagi sa 7 o maging sa 8. So casting the bread into the water is like give a serving to 7 or 8. Kaya't yung paghahasik ng ating tinapay sa tubigan, ito po ay paglilingkod sa 7 o maging sa 8. So it means in order to save many lost souls, we have to offer our most important things. Kaya't upang makapagligtas po ng maraming kaluluwa, tayo po ay kailangang maghandog at magalay ng pinakamahalagang bagay sa ating buhay. It means in order to serve many brothers and sisters, we have to offer our most important things. Upang makapaglingkod po sa maraming brothers and sisters, kailangan po nating ialay ang ating pinakamahalagang bagay. Let's look at please bookmark here and let's look at Romans chapter 12. Ilagay po natin ang ating bookmark dito at tingnan po natin sa mga taga-Roma, chapter 12. Romans chapter 12, verse 1. Roma, chapter 12, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. So in Old Testament, there are many offerings. Sa lumang tipan po, napakarami po ng mga handog. And in order to give the offering, there must be the people need the sacrifice. Kaya't upang makapagbigay po ng kanilang alay sa lumang tipan, kailangan po nilang magbigay ng mga handog. So in order to give for example, in order to give the burnt offering, they cut they split the animals from top to bottom. Kaya't halimbawa po, kapag magbibigay po ng handog, kailangan po nilang hatiin ang hayop mula po sa taas hanggang sa ibaba. And they burn all the flesh in order to give the burnt offering. At isinusunog po ang lahat po ng laman upang maibigay po at maihandog ang handog na sinusunog. So there are many animals, but when they are chosen, they become the special animals for offering. Napakarami pong mga hayop, subalit kapag ang hayop po na ito ay pinili, ito po ay nagiging espesyal na handog na sinusunog. These days, what is the sacrifice for offering for the Lord? Ito po ay nangangahulugan na ito po ay sakripisyo ng magandang handog para po sa Panginoon. When we get salvation, the Bible clearly says, present your bodies a living sacrifice. Kaya't nung tayo po ay naligtas, iniuutos po sa atin na ating ialay ang ating mga katawan na isang handog na buhay. So as an offering, as a sacrifice, we have to offer our body. Kaya't bilang mga handog, kailangan po nating ihandog ang ating katawan. So we have to offer our time and money and all our life in the place where the Holy Spirit is working. Kailangan po nating ialay ang ating buong buhay, ang ating buong katawan at ang ating oras kung saan po kumikilos ang Espiritu Santo. These days, even though God is Almighty God, He achieved His work through the persons. Kaya't bagaman po ang Diyos ay makapangyarihang Diyos, maisa sa katuparan po ang kanyang pagkilos sa pamamagitan po ng mga tao. So what if nobody obey God? Then the God's will cannot be achieved. Kaya't paano po kung wala pong susunod po sa Diyos, kung sa gayon po ang kalooban po ng Diyos ay hindi maisa sa katuparan. What's this? Ano po ito? It's cat. Ito po ay pusa. There is many
many mouse. Sa paligid po niya ay maraming mga daga. Then the cat always hunt the mouse. At yung pusa po ay palagi pong hinuhuli yung mga So daga. all the mouse discuss how to escape from the cat. Kaya't nag-usap-usap po ang mga daga, paano tayo makakatakas dito sa pusa? And they suggest so many ideas. At sila po ay nagmungkahi ng iba't ibang mga ideya. But that was useless. Subalit ang mga ito po ay walang kabuluhan. Then the wise mice suggest, if we hang the bell on the neck of the cat, whenever it approach, it can make a sound. Kaya't may isa pong matalinong daga na nagmungkahi na kung lalagyan natin ng isang bell ang pusa na ito sa kanyang leeg, kung sa gayon, maririnig po natin kapag yung pusa ay paparating na. Then when we hear the sound, we can escape. We Kaya't can run away. Kaya't kapag narinig natin ang bell, maaari na tayong tumakas papalayo. All the mouse really excited. That's really great idea. Kaya't natuwa po ang lahat ng mga daga dahil ito po ay napakagandang ideya. Then somebody asks, who's gonna hang the bell on the neck? Subalit may isang daga po na nagtanong, sinong maglalagay ng bell sa leeg ng pusa? No volunteer. At wala pong sino mang may gusto. So even though that is a really great idea, if nobody can do it, it's useless. Kaya't bagaman po ito isang napakagandang ideya, kung wala pong gagawa nito, ito po ay walang kabuluhan. God has an amazing plan. Kaya't ang Diyos po ay may napakagandang plano. And God desires to save all lost souls. At ang Diyos po ay nagnanais na maligtas lahat ng mga kaluluwa. But if nobody casts their important time and the money and their life into the water, God's work cannot be done. Subalit kung wala pong maghahasik ng kaniyang oras, ng kaniyang kalakasan at ng kaniyang buhay, dun po sa tubigan, kung sa gayon po ang kalooban ng Diyos ay hindi may isa sa katuparan. Let's look at the Exodus chapter 35. Tingnan po natin sa Exodo sa kapitulo 35, Exodus chapter 35, verse 29. sa Exodo chapter 35 sa verse 29. Exodus chapter 35, verse 29. In Exodus chapter 25, God gave the measurement and the design of the tabernacle to Moses. Dito po sa Exodo chapter 35, ang Diyos po No. In 25, God already gave the Moses the design of the tabernacle. Sa Exodo po, sa chapter 25, ang Diyos po ay nagbigay ng sukat sa tabernakulo kay Moses. But without the materials, God cannot build the tabernacle. At kung wala pong mga kagamitan, hindi po may isasagawa ang tabernakulo. That's why God commanded Moses to gather the materials from Israelite. Kaya't nag-utos po ang Diyos kay Moses na tipunin ang lahat po ng kagamitan para maitayo ang tabernakulo. Then in chapter 35, verse 29, At sa chapter 35, sa verse 29 po, the brother JD, would you read? lahat ng lalaki at babae ng mga anak ni Israel na ang puso'y nagpakilos sa kanila na magdala ng anuman para sa gawain na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin ay nagdala ng mga iyon bilang kusang loob na handog sa Panginoon. These Israel people who have the willing heart offered their offering. Kaya't ang mga Israelita po nito na may kusang loob na puso ay nagbigay po ng kanilang mga handog. They exactly know where they cast their bread. Alam po nila kung saan po nila ihahasik ang kanilang tinapay. Because the tabernacle is the place to learn the word of God. Dahil ang tabernakulo po ay lugar kung saan po may papangaral ang salita po ng Diyos. The tabernacle is the place to save the people. Ang tabernakulo po ay ang lugar kung saan po maliligtas ang mga tao. Tabernacle is the place for the Holy Spirit to work. Ang tabernakulo po ay lugar kung saan po kumikilos ang Espiritu Santo. So these people cast their bread into the water. Kaya't ang mga tao pong ito ay inihasik ang kanilang tinapay sa tubigan. That's why the tabernacle was established. Kaya't ang tabernakulo po ay naitayo. That's why so many Israel people could get salvation. Kaya't marami pong mga Israelita ang maaari pong makakuha ng kaligtasan. So through the people who are willing to offer their bread into the water, God's work is done.
Sa pamamagitan po ng mga tao na may kakayahang magasik ng kanilang tinapay sa tubigan, ang kalooban at pagkilos po ng Diyos ay may isa sa katuparan. Let's look at Isaiah chapter 6. Tingnan po natin sa Isaías sa chapter 6. Isaiah chapter 6, verse 8. Sa Isaías sa chapter 6 sa verse 8. Would you read? At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Na magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Yes. When God look at the Israel people, God has a great compassion to them. Kaya't nang ang Diyos po ay tiningnan niya po ang mga Israelita, siya po ay may malaking kahabagan para po sa kanila. Because they have to be judged because of their sins. Dahil po sila ay hinahatulan dahil po sa kanilang mga kasalanan. That's why God said, whom shall I send and who will go for us? Kaya't sinabi po ng Diyos, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? That time, Isaiah answered, here am I, send me. Nang oras po na iyon, sumagot po si Isaías, narito ako, suguin mo ako. He offered his bread, his whole life into the water. Kaya't ibinigay niya po ang kanyang buong buhay, ang kanyang tinapay doon po sa tubigan. So when God commanded him to live with the naked body, he was naked and live with the naked body and barefoot. Kaya't nang ibinag-utos po ng Diyos kay Isaías na siya po ay manirahan ng walang anumang kasuotan, siya po ay sumunod at nanirahan ng walang anumang kasuotan sa katawan. That time, the Israel people rely on the Ethiopia or Egypt instead of God. Kaya't nang oras po na iyon, ang mga Israelita po ay sumasang-ayon at umaasa lamang po sa Ehipto at sa Ethiopia. Then God said, these nations will be naked and become captive. Kaya't sinabi po ng Diyos, ang mga bansang ito ay magiging hubad. So, to teach this lesson, God commanded Isaiah to live with the naked body. Kaya't upang maituro po ang lesson na ito, isinugo po ng Diyos, ipinag-utos po ng Diyos kay Isaías na siya po ay manirahan ng hubad. Then he obeyed. Kaya't siya po ay sumunod. For 3 years. Sa loob po ng 3 taon. Can you do it? Kaya niyo po ba itong gawin? I cannot imagine how much he feel shy and shameful. Hindi ko po lubos na maisip kung gaano po ito nakakahiya. But he cast his whole life into water. Subalit inihasik niya po ang kanyang buong buhay sa tubigan. That's why no matter what God commanded, he obeyed. Kaya't anuman po ang ipinag-utos ng Diyos, siya po ay sumunod. Let's look at the Mark chapter 14. Tingnan po natin sa Marcos, sa chapter 14. Mark chapter 14, verse 3. Here is the Maria who offered the frankincense oil, costly oil. Sa Marcos chapter 14 verse 3, narito po ang kwento ni Maria na nagbigay po ng kanyang mamahaling pabango. Verse 3, would you read? Samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Ibinasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Very costly oil. So it is the value of the 300 denarii. It means 1.2 million pesos. Ito po ay napakamamahaling pabango, kaya kung tutuusin po natin, ito po ay nagkakahalaga ng 300 dinaryo na gayon din po ay 1.2 na milyon. So maybe this is the most precious things in her life. Kaya't maaari po, ito po yung pinakamahalagang bagay kay Maria. This is her bread. Bread. Tinapay. Ito po ay ang kanyang tinapay. But she didn't hesitate to offer her bread into water. Subalit hindi po siya nagalinlangan na ihasik po ang kanyang tinapay sa tubigan. She crushed and poured all the costly oil to Jesus Christ. Kaya't binasag niya po ang pabango na ito at ibinuhos po kay Jesus. That's why Jesus said, the verse 6, Kaya't sinabi po ni Jesus sa verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin.
She has done a good work for me. Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. When I meditate this verse, I really got amazed. Kaya't nang pinagbulay-bulayan ko po itong bersikulo po na ito, ako po ay lubos na natuwa. Think about this. I invite Brother JD for dinner. Pag-isipan po natin ito, inimbitahan ko po si Brother JD para po sa dinner. Brother JD, let's eat. Which one is expensive restaurant? Kaya Brother JD, The kumain po expensive tayo sa restaurant. mamahaling restaurant. Huh? Manginasal. Let's go to Manginasal. Pumunta tayo sa Mang Inasal. And ordered 1,000 pesos. Kaya't umorder po siya ng 1,000 piso. Then I paid. At ako nagbayad. Then I did good things for him. Kaya't ako po ay gumawa ng mabuting bagay para sa kanya. Tama po ba? Tama po ba? But when I paid, I pick up his wallet and pay from his wallet, 1,000. Subalit nung ako po ay nagbayad, ginamit ko po ang kanyang wallet at ito po ang ginamit ko na pambayad. Can you say, I did good thing for him? Masasabi niyo po ba na ako po ay gumawa ng mabuting bagay para sa kanya? No, because I spent his money. Hindi po, dahil ginugol ko ang kanyang pera. Think about this. Everything we have is given by God. Kaya't pag-isipan po natin ito, lahat po ng mayroon tayo ay binigay po ng Diyos. But when I use it for the Lord, it's like we use the money or time from God's wallet. Subalit kung gagamitin po natin ito para sa Diyos, gayon din po ay ginagamit po natin yung oras at yung pera mula po sa wallet ng Diyos. But God said, you have done good things for me. Subalit sinabi po ng Diyos, isang mabuting bagay ang ginawa mo sa akin. This is really grace. Ito po ay biyaya. So Maria also cast her most important things into the water. Kaya't gayon din po si Maria, inihasik niya po ang kanyang tinapay sa tubigan. So when you look at all the faithful workers of God, they cast their whole life into the water. Kaya't kung titingnan po natin ang mga tapat na manggagawa ng Diyos, sila po ay inihasik ang kanilang tinapay sa tubigan. Apostle Paul, he offered his whole life into the place the word of God is spread. Kaya't maging si Apostol Pablo po, inihasik niya po ang kanyang buong buhay kung saan po yung lugar na ipinapangaral yung salita ng Diyos. This is most valuable investment. Ito po yung pinakamahalagang investment. Let's go back to Ecclesiastes chapter 11, Balikan po natin sa Ecclesiastes chapter 11, verse 1. sa verse 1 po. Cast your bread upon the waters. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. What's your favorite food? Ano po ang inyong paboritong pagkain? Huh? Pansit? Oh, pansit. To me, bulalo. Para po sa akin, bulalo. It take a long time, right? Ito po ay gumugugol ng maraming If we oras. cook the original bulalo, Kung lulutuin po natin yung original na bulalo, ito po ay gumugugol ng maraming oras. so somebody cook bulalo for 6 hours, Kaya't mayroon pong nagluluto po ng bulalo sa loob po ng 6 na oras. and it become very delicious. At ito po ay napakasarap. And then she threw all the bulalo to the river. Subalit itatapon niyo po lahat ng bulalo sa ilog. The all people say, sayang! Kaya't marami pong mga tao magsasabi na sayang. Why do you waste this bulalo? Bakit mo sinayang itong bulalo na ito? So it seems like cast your bread into water. Kaya't It para looks po- like a waste. Kaya't para po itong naghahasik ng tubigan doon po sa tubigan. Kaya't sinasabi po nila na ito po ay sayang. So when we offer the tithe and offering for the Lord, other unsaved people say, sayang, why you waste your money? Kaya't kung tayo po ay nagbibigay ng ating ikapo at ng ating mga offering para po sa Panginoon, marami pong magsasabi na ito po ay sayang. When we attend the fellowship and the Lord's Day sermon, other unsaved people say, why you waste your time?
Kung tayo po ay a-attend sa mga fellowship at sa mga sermon, marami po mga tao ang magsasabi sa atin na bakit mo sinasayang ang iyong oras? But we believe we will take it after many days. Subalit naniniwala po tayo na atin itong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. It's not wasting because God promised you will find it after many days. Hindi po ito sayang sapagkat pinangako ng Diyos na ito'y ating matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. This is important. After many days. Ito po ay napakahalaga pagkaraan ng maraming araw. Maraming araw, maraming araw. Not one day. Maraming Not araw, few hindi po hours. isang araw. That's why, in order to see the fruits in our Christian life, we need to be patient. Kaya't upang makita po ang bunga sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan po nating magtiis. In John chapter 11, Jesus heard the news, Lazarus is sick. Kaya't sa Juan chapter 11, narinig po ni Jesus ang balita na si Lazaro po ay may sakit. He is about to die. At siya po ay malapit nang mamatay. So people call Jesus to come visit Lazarus and save him. Kaya tinawag po ng mga tao si Jesus upang bisitahin si Lazaro at iligtas. But intentionally, Jesus stayed 2 more days. Subalit si Jesus po ay nanatili ng 2 pang araw. And somebody says, Lazarus died. At may nagsabi po sa kanya na si Lazaro ay namatay. Not somebody says, when the Lazarus died, Jesus visited. Kaya't nang namatay po si Lazaro, si Jesus po ay bumisita sa kanya. Then it looks like Jesus was late. Kaya't kung titingnan po natin, para pong naantala ang pagdating ni Jesus. But that was God's plan. Subalit narito po ang plano po ng Diyos. Because if you study the John chapter 11, Jesus really want to teach Jesus is the life and resurrection. Kaya't kung pag-aaralan po natin ang Juan chapter 11, malalaman po natin na si Jesus po ay ang buhay at ang muling pagkabuhay. So if Jesus healed Lazarus when he was sick, he couldn't teach this lesson. Kaya't kung iniligtas po ni Jesus si Lazaro nang siya po ay may sakit pa, hindi po maituturo itong leksyon po na ito. That's why until Lazarus died, Jesus waited. Kaya't hinintay po ni Jesus na mamatay po muna si Lazaro. And then Jesus called Lazarus, Lazarus, come forth. Kaya't tinawag po ni Jesus si Lazaro, Lazaro, bumangon ka. Then he arose from the death. Kaya't si Lazaro po ay bumangon mula sa mga patay. Through this miracle, Jesus taught the people, He is a resurrection and the life. Kaya't sa pamamagitan po ng himala na ito, pinakita po ni Jesus na siya po ang buhay at muling pagkabuhay. So sometimes the God delayed to answer our prayer. Kaya't minsan po, inaantala po ng Diyos na sagutin ang ating mga panalangin. In order to teach us the most precious lesson. Nang sa gayon po ay maituro po sa atin ang pinakamahalagang aral sa ating buhay. And in order to see the fruits in our Christian life, we need to be patient. At upang maipakita po ang napakagandang bunga sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan po nating magtiis. Let's look at the James chapter 5. Tingnan po natin sa Santiago, Kapitulo 5. After Hebrews, James chapter 5 verse 7. Pagkatapos po ng Hebreo, sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 7. James chapter 5 verse 7. Would you read? Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Before, long time ago, when my son was a really child, the young, we attend the cell group fellowship together. Noon po, maraming araw na nakakalipas nung ang anak ko ay bata pa, kami po ay umattend sa cell group fellowship. Then the merienda was kamote. At ang merienda po noon ay kamote. And my son really enjoyed it. Oh, masarap. At ang akin pong anak ay lubos na natuwa dito dahil Then- nasarapan po siya. Then the host sister was so glad, so she gave some branches of kamote. Kaya't yung sister po na may bahay ay lubos na natuwa at nagbigay po ng
halaman ng kamote, branches. Some Nang- pieces of branches. ng branch ng kamote. Oh, then she said, when you plant, you can harvest kamote. Kaya pag itinanim mo itong, sinabi po ng sister, kapag itinanim mo itong kamote, maaari kang mag-ani ng kamote. Then my son really got surprised and excited. Kaya't ang akin pong anak ay lubos na natuwa at nagalak. On the way, he really pushed me to drive fast. Kaya't nung pauwi na po kami, sinasabi niya po sa akin na mag-drive ng mabilis. And he said, when we arrive, let's plant these branches. At sinabi niya po, pagkarating po namin ay itanim po itong branch ng kamote. We have to plant the kamote today. Kailangan nating itanim itong kamote ngayon. Okay, calm down. Sige, sige. And when we arrived, he pushed me to dig the ground and the plant. At nang kami po ay nakarating sa bahay, inutusan niya po ako na itanim na ang kamote. So I planted. Kaya't itinanim ko po ito. Then he said, Daddy, tomorrow can we harvest the kamote? At tinanong po niya, bukas po ba ay maaari na po nating anihin itong kamote? No, we need some months. Hindi pa, kailangan natin ng marami pang buwan. What if we give a lot of water? Paano kung lagyan natin ito ng maraming mga tubig? No, still we need to wait. Hindi, kailangan pa rin nating maghintay. What if we give a lot of nutrition? Paano kung bibigyan natin ito ng napakaraming mga nutrisyon? It doesn't matter. Even though we give the tons of water, and the tons of nutrition, it needs some time to bear the fruits. Kaya't wala po itong kabuluhan. Bagaman lagyan po natin ito ng maraming tubig at maraming nutrisyon, kailangan po nito ng maraming oras upang magbunga. So farmer, as the verse 7 says, be patient. To see how the farmer waits for the precious fruits of the earth. James chapter 5 verse 7. Kaya yung magsasaka po, dito po sa James, sa chapter 5, verse 7, sinasabi po dito na maging matyaga kayo katulad po ng magsasaka na naghihintay ng bunga. So if the farmer doesn't wait, whenever after he plant and in order to see the fruits, he pull out still walang kamote. Plant again and pull out walang kamote. Every day if he does, the plant dies. Kaya't kung yung magsasaka po, kung hindi po siya magtitiis at magtsatsaga na maghintay dun sa bunga ng kamote, araw-araw niya pong bubunutin ng kamote upang tingnan po kung ito ay may bunga na. At He should wait patiently. kaya't kailangan niya pong maghintay. God promised, you will get it after many days. Kaya't ipinangako po ng Diyos na makukuha niya ito pagkaraan ng maraming araw. Then we have to wait for many days. Kaya't kailangan po nating maghintay ng maraming araw. Sometimes we expect the instant result. Minsan, inaasahan po natin yung kaagaran na resulta. So we expect through the one Bible seminar, Inaasahan po natin, our whole family gets salvation. minsan, inaasahan po natin na lahat po ng ating pamilya ay maliligtas sa isang Bible seminar lamang. We expect we stop all kinds of sin through the one resolution and one sermon. Inaasahan po natin na maititigil na ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng isang sermon. Sometimes we expect some brethren can be changed through the one counseling. Inaasahan po natin minsan na sa pamamagitan po ng isa lamang na counseling ay magbabago po ang katangian ng isang kapatid. No, we need to be patient. Hindi po. Kailangan po nating maging matyaga. Then God said, you will find it after many days. Kaya't sinabi po ng Diyos, matatagpuan mo ito pagkaraan ng maraming araw. Let's look at the Psalm number 92. Tingnan po natin sa mga awit sa bilang 92, Psalm number 92, verse 12. sa mga awit bilang 92 sa verse 12, Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. The righteous indicate the saved people, Ang matuwid po dito ay nangangahulugang mga ligtas na mga tao. and the palm tree. Do you know palm tree? Alam niyo po ba yung puno ng palma? The palm tree, it take
almost 10 years to bear the fruit. Ang puno po ng palma ay gumugugol ng 10 oras upang magbunga. But after 10 years, when it start to bear the fruits, it bears a lot of fruits. Subalit, pagkaraan po ng 10 taon, ito po ay nagbubunga ng napakaraming mga bunga Almost 8,000 fruits na humigit kumulang 8,000 mga bunga for 150 years. sa loob lamang po ng 150 taon. So if we consider these many fruits and for a long time, we can wait 10 years. Kaya't kung pag-iisipan po natin itong ganitong karaming bunga, maaari po tayong makapaghintay sa loob po ng maraming taon. So all the trees needs the different time to bear the fruits. Kaya't lahat po ng mga puno ay nangangailangan ng iba't ibang panahon upang magbunga po. So for example, banana, Halimbawa po, ang puno ng saging. it take 1 year to bear the fruits. Gumugugol po ito ng 1 taon upang magbunga. But apple, it needs the 5 or 10 years to bear the fruits. Subalit yung mansanas po, gumugugol po ito ng 5 o 10 taon upang magbunga. And there is a zinco tree. At mayroon din po na zinco tree, It needs the 40 years to bear the fruits. gumugugol po ito ng 40 taon upang magbunga. So people used to say, when you plant, your grandson will harvest. Kaya sinasabi po ng mga tao, kapag itinanim mo itong puno na ito, ang iyong apo ang mag-aani. But anyway, the trees needs a different time to bear the fruits. Kaya lahat po ng mga puno ay nangangailangan ng magkakaibang panahon upang magbunga. Like this, when we evangelize our people, some people need more time to get salvation. Kaya't katulad po nito, kapag nag-evangelize po tayo ng mga tao sa paligid po natin, yung iba pong tao ay nangangailangan ng mas maraming oras upang ma-evangelize. Some people can get salvation very soon. May mga tao po na makakakuha ng kaligtasan ng agaran. But anyway, in order to see the fruits in our Christian life, we need to be patient. Subalit upang makita po ang bunga sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan po nating maging matyaga. God promised, cast your bread into the water, then after many days, you will find it. Kaya't ipinangako po ng Diyos na ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan at sa loob ng pagkaraan ng maraming araw ay ito iyong matatagpuan. Then let's go back to Ecclesiastes chapter 11, Balikan po natin sa Ecclesiastes sa chapter 11, verse 3. sa verse 3. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. The clouds indicates the sorrow. Yung ulap po ay nangangahulugan na kahirapan. So when the Israel people was judged, the cloud covered Israel. Kaya't nang ang mga Israelita po noon ay hinahatulan, sila po ay natatakpan ng mga ulap. And rain indicates the grace of God. At ang ulan naman po ay nangangahulugang biyaya ng Diyos. Let's look at the Deuteronomy Tingnan po natin sa Deuteronomio, chapter 11, sa chapter 11, verse 14. sa versikulo 14. Deuteronomy chapter 11, verse 14, would you read? Ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang iyong matipon ng iyong trigo, alak at langis. Yes. God give the rain in each season, in the best timing. Ibinigay po ng Diyos ang ulan sa lupain sa kanyang kapanahunan sa pinakamagandang oras. So we have to know, when God helps us and give us the grace, God already know when is the proper and best time. Kaya't kailangan po nating malaman na yung pagbibigay po ng Diyos ng biyaya sa atin, alam po ng Diyos yung kanyang napakagandang plano at yung pinakatamang oras. That's why when you read the book of Ruth, some verses says, ngayon. In that moment, in that time, Kaya't kung babasahin po natin ang aklat ni Ruth,
may ilang bersikulo po na nagsasabi ng salitang ngayon. So when the Ruth worked in the field, in that time, Boaz visited that field. Kaya't habang si Ruth po ay nagtatrabaho po sa bukid, ng oras din pong iyon, si Boaz po ay bumisita sa bukid. So God knows the best time to let the Boaz meet the Ruth. Kaya't alam po ng Diyos yung pinakatamang oras nang sa gayon po ay makilala po ni Boaz si Ruth. That's why they got married, and through them, the David was born, and through the David, Jesus came to this world. Kaya't sila po ay ikinasal at sa pamamagitan po ng kanilang mga binhi ay isinilang po si David at sa pamamagitan po ng binhi ni David ay isinilang si Jesus. God knows the exact time when is the best time to help us. Alam po ng Diyos yung pinaka-eksaktong oras kung kailan po yung tamang panahon kung kailan nga tayo tutulungan. God sent the Elijah to the widow of the Zarephath. Kaya't isinugo po ng Diyos si Eliseo dun po sa balo sa Serapta. You know what she tried to do when the Elijah visited her. Alam niyo po kung ano po yung sinubukan niyang gawin nang bumisita po si Eliseo sa kanya. She planned to commit suicide Kaya't at that time. nagpaplano po siya na magpakamatay po ng oras na iyon. But that time, God sent Elijah to her. Subalit ng oras po na iyon, isinugo po ng Diyos si Eliseo na bumisita sa balo. So God knows when is the best time to give us grace. Kaya't alam po ng Diyos kung kailan po yung pinaka-eksaktong oras kung kailan nga tayo bibigyan ng biyaya. Let's look at the Deuteronomy chapter 32. Tingnan po natin sa Deuteronomio sa chapter 32. Deuteronomy chapter 32, verse 2. Sa Deuteronomio chapter 32, sa verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim. When I meditate this verse, it really touched my heart. Nang pinagbulay-bulayan ko po itong bersikulo po na ito, labis po na naantig ang aking puso. As raindrops on the tender herb, as showers on the grass. In the middle, Gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim. so depending on the situation, God give us the proper grace. Kaya depende po sa sitwasyon, ang Diyos po ay nagbibigay ng eksaktong biyaya. What if the God give the heavy rain to the tender herb? Then all these soft herb dies. Kaya paano po kung ang Diyos po ay magbibigay ng napakalakas na ulan dito po sa malambot na damo, kung sa gayon po ito po ay maaaring mamatay. That's why the God give the dew or the raindrops to the tender herb. Kaya ang Diyos po ay nagbigay po ng hamog o ng ambon dito po sa malambot na damo. But grass can endure the showers. Subalit, kaya po nitong The- tiisin yung kahirapan. That's why God allowed the showers on the grass. Kaya ipinahintulot po ng Diyos na magkaroon po ng mahinang ambon dun po sa pananim. Naintindihan po? Naintindihan po. Think about this. Here is a rich father. Father is rich. Pag-isipan po natin ito, mayroon pong isang napakayamang ama. He has a lot of money. Siya po ay may napakaraming mga pera. So what's the problem to give a lot of money to my child? Kaya't ano magiging problema kung ibibigay ko lahat ng aking pera sa aking anak? He's only grade 1. Siya po ay nasa unang baitang pa lamang. But the father give a lot of money, put the 1 million in each pocket. 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Kaya't ito pong ama ay nagbigay po ng 1,000,000 sa lahat po ng bulsa ng kanyang anak. Then is it good for this child? Kaya't ito po ba ay magagamit po ng kanyang anak? What happens? He will be kidnapped. Kaya't ano po mangyayari? Maaari po siya ay makidnap. It's bad for a child. Ito po ay hindi maganda para po sa isang bata. There is a proper money for a baby.
May sapat po na halaga ng pera para po sa mga bata. 20 peso, 30 peso. When they are young, that is enough. Maaari po yung 20 piso at 30 piso kapag sila po ay bata pa, ito po ay sapat na. So, even though our faith doesn't grow up, if we have a lot of money, we depart from God. Kaya't bagaman po ang ating pong Even though our faith doesn't grow up, if we have a lot of money, there is a big possibility to depart from God. Kaya't bagaman po ang ating pananampalataya ay lumalago, kung tayo po ay may maraming mga pera, maaari po tayo lumayo sa Panginoon. That's why in Proverbs chapter 30, Agur prayed, Lord, please let me not too rich, and not too poor. Kaya't sa Kawikaan, sa chapter 30, pinalangin po ni Agur na Panginoon, tulungan niyo ako na huwag maging mayaman at huwag maging mahirap. He worried if we become too rich, he leave God. Kaya't siya po ay lubos na nag-aalala na kung ako ay magiging sobrang yaman, ay maaari akong lumayo sa Diyos. But he also worried if we become too poor, he denied God. At siya rin po ay lubos na nag-aalala na kung siya po ay magiging napakahirap, maaari din po siyang lumayo sa Diyos. So it means he prayed, Lord, please give me the proper grace depending on my faith. Kaya't ipinalangin po ni Agur na, Panginoon, tulungan mo ako na magkaroon lamang ng sapat na biyaya mula sa iyo. But when we are matured and can control our money, God can allow us, it's better to receive a lot of money in order to use it for the glory of God. Kaya't kapag po tayo ay may napakaraming mga pera, tayo po ay tinutulungan ng Diyos nang sa gayon po magamit po natin yung pera natin kung saan po ito magagamit para sa Diyos. So some plants, if we give a lot of water, it dies. Kaya't meron pong mga halaman, kung bibigyan po natin ito ng napakaraming mga tubig, ito po ay mamamatay. But some plants, without a lot of water, then it dies. Kaya't meron din po mga halaman na kung wala pong maraming mga tubig, ito po ay mamamatay. So the God knows when is the best time to give us the grace, and He exactly know how much we need. Kaya't alam po ng Diyos kung kailan niya po tayo bibigyan ng sapat na biyaya at alam niya rin po kung gaano yung sapat na biyaya na kailangan po natin. That's why we don't need to compare ourselves with other people. Kaya't hindi po natin kailangang ikumpara ang ating mga sarili sa ibang mga tao. What's this? Ano po ito? Oh, thank you. Carabao. Ito po ay kalabaw. Then, what's this? Ano po ito? The frog. Ito po ay palaka. 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 Oh. Then this frog look at the Carabao. Kaya't ito pong palaka ay tumingin dun sa kalabaw. Carabao is so big. Yung kalabaw ay napakalaki. When he compare himself with the Carabao, he looks so small. Kaya't nang ikinumpara po niya ang kanyang sarili dun sa kalabaw, siya po ay sobrang napakaliit. So he wants to become like a Carabao. Kaya't gusto niya pong maging katulad ng kalabaw. So he swallowed the air. Kaya't siya po ay kumuha po ng maraming hangin. And he make his belly swallowed. Kaya't huminga po siya ng maraming hangin at lumaki po ang kanyang katawan. Like this. And he asked, am I big as much as like a Carabao? At tinanong niya po kung siya po ay malaki kasintulad ng kalabaw. Then other frog says, no, you look so small. Subalit, sinabi po ng ibang mga palaka, hindi, ikaw ay napakaliit pa rin. Really? Then he breathed deeply, the air more. He make a belly bigger. Kaya't muli po ay humigo pa po siya ng maraming mga hangin. Yes, good. Now it's the same. Ngayon po ba ay kapareho ka na yung kalabaw? No, you still small. Hindi, maliit ka pa rin. Really? Then he make it bigger and bigger. Talaga, kaya siya po ay naglubos na nagpalaki pa na nagpalaki. What happened? At ano po nangyari? Expert. Kaya't yung palaka po ay sumabog.
frog can live frog's life and Carabao live like a Carabao. Kaya yung palaka po ay kailangan mamuhay ng gaya na sa palaka at yung kalabaw ay kailangan mamuhay ng gaya sa sa We kalabaw. need the grace as much as we need. God give us the grace as much as we need. Kaya binibigyan po tayo ng Diyos ng biyaya, yung kailangan lang po natin. That's why we don't need to compare our life with other people. Kaya hindi po natin kailangan ikumpara yung ating mga sarili sa ibang mga tao. Oh, he become a leader and he can be used by God. So wonderful. Siya ay naging lingkod, siya ay naging leader at nagagamit na ng Panginoon. And who am I? At sino naman ako? What is my Christian life? Ano ang aking pamumuhay Kristiyano? We don't need to be depressed. Hindi natin kailangang maging malungkot. When the time comes, God will use us. Sa tamang oras, sa takdang panahon na ibinigay ng Diyos, tayo ay magagamit ng Diyos. And as much as we can be used by God. At sa lubos ng ating makakaya, tayo ay maaaring magamit ng Diyos. And let's go back to Ecclesiastes chapter 11. Kaya tingnan po muli natin sa Ecclesiastes, sa chapter 11. Ecclesiastes chapter 11 verse 3. The Bible says, if the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Sinasabi po sa Ecclesiastes chapter 11 sa verse 3, kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. So clouds indicates the sorrow and rain indicates the grace. Kaya't yung ulap po ay nangangahuluga ang kahirapan at yung ulan naman po ay biyaya. So it means in our Christian life, if the suffering is full, if the sorrow is full, we will receive the grace of God. Kaya't sa ating pamumuhay Kristiyano, kung punong-puno po tayo ng kahirapan at pagtitiis, kung gayon po ay punong-puno din po tayo ng biyaya. Sometimes we don't like to suffer for the Lord. Minsan ayaw po nating magtiis para po sa Panginoon. But we expect God's grace and blessing. Subalit tayo po ay nakakaranas ng mga biyaya. But Bible says, if the clouds are full of rain, they empty themselves. Subalit sinasabi po sa Biblia, kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. So when our life is full of sorrow and the suffering and the sacrifice, we can receive the amazing grace. Kaya't kung ang atin pong buhay ay punong-puno ng kahirapan, pagtitiis at sakripisyo, kung sa gayon po ay tayo po ay makakatanggap ng napakalaking biyaya. And next verse, next part, if a tree falls to the south or the north, in that place where the tree falls and there it shall lie. At sa sunod po na bahagi, at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. What does it mean? Ano po ang kahulugan nito? Think about this. Pag-isipan po natin. I put the water on the table. Kung ilalagay ko po itong tubig dito po sa table, Then where is water? nasaan po ang tubig? Where is water? Nasaan po ang tubig? On the table, right? Nasa lamesa, tama po. Because I left on the table. Dahil iniwan ko ito dito sa lamesa. If I put the water on the chair, the water is on the chair. Kaya't kung ilalagay ko po itong tubig dito po sa upuan, ang tubig po ay nasa upuan. When the tree fall to the north, the tree is in the north. Kaya't kung ang puno po ay mabubuwal sa hilaga, nang sa gayon po ay ang puno ay nasa hilaga. Of course. Of course. Siyempre po. Siyempre. So why the Bible wrote this word? Kaya't bakit po isinulat po ng Biblia itong salitang ito? It's very natural. Our Christian life is exactly same. Ito po ay napaka-natural ng ating pamumuhay Kristiyano ay katulad po nito. Based on what we think, our life follow that way. Nakadepende po sa kung ano ang iniisip po natin, ang ating pong buhay ay sumusunod sa iniisip natin. If we put our heart into the north, our heart is in the north. Kung ilalagay po natin ang ating puso sa hilaga, ang ating pong puso ay nasa hilaga. So if we put our heart into the worldly things, our life goes to the world. Kung ilalagay po natin ang ating puso sa mga makasanlibutang bagay, ang ating pong puso ay nasa makasanlibutang bagay. But if we think about how to save the lost souls and how to be used by God and to serve the brothers and sisters, then our life follow that way. Kaya
Subalit kung iisipin po natin kung paano po tayo magagamit ng Diyos, kung paano tayo maglilingkod sa mga brothers and sisters, at paano makapagliligtas ng maraming kaluluwa, kung sa gayon po ay ang atin pong buhay ay susunod po dito. It's very natural. Ito po ay napaka-natural. Siyempre, siyempre. Let's look at the 2 Timothy. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 4. sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 4, Verse 10 and 11. sa ikalawang Timoteo, chapter 4, mula po sa versikulo 10 hanggang sa versikulo 11, 10 and 11, would you read? sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito at nagtungo sa Tesalonika. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. So in these verses, we can learn the big lesson from three persons. Sa pamamagitan po ng bersikulo na ito, tayo po ay makakakuha ng napakahalagang aral sa pamamagitan po ng tatlong tao. Here is Demas Narito po si Demas, and Luke si Demas, si Lucas, and Mark. at si Marcos. Demas' beginning was good. Ang panimula po ni Demas ay maganda. He preached the gospel with Apostle Paul. Siya po ay nangaral ng ebanghelyo kasama si Apostol Pablo. But at the end, he loved the world and so he went back to the world. Subalit, nang huli na po, siya po ay bumalik po sa sanlibutan. So his end was bad. Kaya't ang kanya pong wakas ay hindi maganda. And Luke, from the beginning to the end, he preached the gospel together with the Apostle Paul. So beginning and are all good. Subalit si Lucas po, mula po sa simula hanggang sa wakas, siya po ay nangaral ng ebanghelyo kasama si Apostol Pablo. Kaya't ang kanyang simula at wakas ay mabuti. And Mark's beginning was bad. At ang panimula po ni Marcos ay hindi mabuti. He joined the first mission trip with the Apostle Paul, but there are many difficulties, so he went back home. Siya po ay sumama sa kauna-unahang mission trip ni Apostol Pablo, subalit dahil po sa mga kahirapan, siya po ay umuwi sa kanila. But now in this verse, Apostle Paul called Mark. Ngunit sa bersikulo po na ito, tinawag po ni Apostol Pablo si Marcos. So, even though he make a big mistake in the beginning, he repent and he was used by God so preciously at the end. Kaya't bagaman po siya po ay nakaranas ng napakalaking pagkakamali sa panimula, sa wakas po ay tinawag po siya ng Diyos at ginamit siya ng Diyos. So why the life of Demas and the life of Mark were different? Kaya't bakit po yung buhay po ni Demas at yung buhay ni Marcos ay magkaiba? Of course, Demas, he think about the world. Dahil po si Demas, iniisip po niya ang sanlibutan. That's why his heart is going and going to the world. Kaya yung puso po niya ay pabalik po ng pabalik sa sanlibutan. The Mark, even though he make a big mistake, he think about how to be used by God again. Kaya si Marcos po, bagaman siya po ay nakaranas ng isang malaking pagkakamali, iniisip po niya, paano ako muling magagamit ng Diyos? That's why his end was good. Kaya't ang kanyang wakas ay napakabuti. When the tree fall to the south, it's there. Kaya't nang ang punong kahoy po ay mabuwal sa timog, ito po ay naroroon. This is the principle of our Christian life. Ito rin po ang prinsipyo ng ating pamumuhay Kristiyano. So, it's very natural, depending on what we think, our Christian life will be different. Kaya't ito po ay napaka-natural na depende po sa ating pag-iisip, ang ating pong pamumuhay Kristiyano ay magkakaiba. Let's go back to Ecclesiastes chapter 11, Kaya't balikan po natin sa Ecclesiastes sa chapter 11, verse 4. sa versikulo 4, Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin at hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapansin. Yes. So this man always look at the wind and waiting for the perfect weather. Kaya may isa pong tao na naghihintay po sa tamang panahon. Today wind is strong, so I cannot spread the seed. Kaya
Ngayon po ay may napakalakas na hangin, kaya't hindi ko kayang makapaghasik ngayon ng mga binhi. Today there are a lot of clouds, so I cannot harvest. Ngayon ay may napakakapal na ulap, kaya't hindi ako maaaring makapagani. It seems like later it will rain, so I cannot do anything. Maaaring mamaya ay umulan, kaya't wala akong anumang magagawa ngayon. So he always look at the situation and he doesn't do anything. Kaya't palagi po siyang tumitingin sa sitwasyon at wala na po siyang ginagawa. Then there is no change. Kaya't wala pong pagbabago. Sometimes we think like we follow the verse 4 in our Christian life. Kaya't minsan po ay sinusunod din po natin itong versikulo 4 sa ating pamumuhay Kristiyano. This is not a good time to evangelize. Ngayon ay hindi magandang oras para mag-evangelize. This is not good time to offer the tithe and offering. Ngayon ay hindi magandang oras para magbigay ng ating ikapu at ng offering. This is not good time to join the fellowship or to join the ministry. Ngayon ay hindi mabuting oras upang sumama sa mga fellowship at maglingkod sa mga ministeryo. That's why we don't do anything even after 1 year, 5 year, 10 years. Kaya't wala tayong anumang nagagawa pagkalipas ng 1 taon, 5 taon, o 10 taon. So instead of overthinking, we have to take an action. We have to obey. Kaya sa halip po na mag-isip ng sobra-sobra, kailangan po nating sumunod. Then let's look at the verse 6, last verse. At tingnan po natin sa versikulo 6, sa huling versikulo po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon. Yes. Sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon, o kung kapwa magiging mabuti. We don't know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Hindi po natin alam kung alin ang tutubo, kung ito o iyong binhi na iyon, o kung kapwa magiging mabuti. We don't know who will get salvation. Hindi po natin alam kung sino ang maliligtas. We don't know who will grow up and can be used by God so preciously. Hindi po natin alam kung sino po ang lalago at magagamit ng Diyos sa kanyang gawa. That's why we have to do our best to evangelize all people. Kaya't kailangan po natin gawin ang ating lubos na makakaya upang ma-evangelize po lahat ng mga tao. We have to cast our bread into the water. Kailangan po nating ihasig ang ating tinapay sa tubigan. Then, even though we don't expect, after many days, somebody can get salvation. Nang sa gayon po, sa panahon po na di natin inaasahan, maaari pong may mga tao po na maligtas. When I conduct a Bible seminar in the barangay hall, like a barangay hall, one man, when we finished the Bible seminar, many people got salvation. Nang ako po ay nag-conduct ng Bible seminar sa isang barangay, pagkatapos po ng Bible seminar, ay marami pong tao ang naligtas. And there is one man who got salvation, but nobody invited him. Kaya't may isa pong lalaki na naligtas, subalit walang sino man po ang nag-imbita sa kanya. Then when I heard his testimony, in that day, he was really hungry. So to buy the food, he went out. Kaya nang narinig ko po ang kanyang patotoo, nung araw po na iyon, dahil siya po ay nagugutom, siya po ay lumabas. Then in the barangay hall, they were so noisy. At doon po sa barangay hall ay may isang malaking ingay. So at the end, he leaned his body to the post and listened. What's that? Kaya hanggang sa huli po ay isinandal niya po ang kanyang katawan dun po sa poste at siya po ay nakinig ng Bible seminar. Then he got great interest. At siya po ay nagkaroon ng napakalaking interest. So even though nobody invited him, he listened for 1 week. Kaya't bagaman po wala pong sino mang nag-imbita po sa kanya, siya po ay nakinig ng salita ng Diyos sa loob ng 1 linggo. Then he clearly got salvation. At malinaw po siya nakaunawa ng kaligtasan. Now he become the Fathers Group chief leader in one church. Kaya siya po ngayon ay naging Fathers Group chief leader na sa isang iglesia. So we don't know who will be the prosper, who will get salvation. Kaya't hindi po natin alam kung sino po ang lalago at kung sino po ang maliligtas. This man or the other man or both. We don't know. Ito bang tao na ito, itong isang tao na ito, o silang pareho? That's why
We cast our bread into the water and expect after many days it will return. Kaya't kailangan po nating ihasik ang ating tinapay sa tubigan at asahan po natin na matatagpuan natin ito pagkaraan ng maraming araw. So don't give up your Christian life. Kaya't wag po tayong sumuko sa ating pamumuhay Kristiyano. Don't be depressed when you evangelize your family and when you try to stop your sin. Wag po tayong madidepress kapag po tayo nag-evangelize sa ating mga pamilya at ganoon din po kung sinusubukan po nating pigilan ang kasalanan. God promised, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Sapagkat ipinangako po ng Diyos na ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat ito iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Naintindihan po? Oh, let's pray together. Mandalangin po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming nasa langit at mapagbiyaya, maraming salamat po sa pagbibigay po sa aming oras ng mapag-aralan po namin ang inyong salita. Please help us to offer our most precious things for your glory. Pakiusap, tulungan niyo po kami na ibigay po ang aming napakahalagang bagay para po sa inyong kaluwalhatian. And we want to give offer all our life in order to save more losers. At nagnanais po kami na ibigay po ang aming buong buhay nang sa gayon po ay makapagligtas po ng maraming mga ligaw na kaluluwa. You promised that after many days it will return. Kayo po ay nangangako na ito po ay babalik pagkaraan po ng maraming araw. So until that time, please help us to be patient. Kaya't hanggang sa oras po na iyon, tulungan niyo po kami na kami po ay maging matyaga. Please help us to do our best to preach the gospel. Pakiusap, tulungan niyo po kami na gawin ang aming buong makakaya upang ipangaral ang Ebanghelyo. Thank you for everything. We pray in name of Jesus Christ. Maraming salamat po sa lahat. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesuscristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.